Hello mga mares, samahan niyo ulit ako sa panibagong araw. May dalangang ulam kagabi ang asawa ko at sabi nga niya ay iinit ko daw. Pero dahil masunurin ako ay ininit ko nga, char. Paano ba naman sinisipag talaga ako magprito dahil nga dito sa aking non-stick pan? Ang sarap naman kasi talaga magprito kapag hindi nga dumidikit sa kawali yung piniprito mo tapos ang dali-dali pang linisin. Tapos kaninang umaga, eto nga at magpiprito na naman ako. Magpiprito nga ako ng baon ng anak ko at tosino nga ito. Pero bago ko nga iprito ay pinakuluan ko nga muna. At habang pinapakuluan ko nga ang tosino ay pinalansya ko nga muna itong uniform ng anak ko. Wala kasi ako mapagsabitan kaya dito ko sinabit sa modem ng wifi namin at ayun nga nagpatak. Buti na lang talaga at hindi nabasag. Tamang-tama nga din pagkatapos ko mamalansya, eto nga't naluto na yung pinapakuluan kong tosino kaya ito at pinirito ko na. Nakakatuwa nga kasi nga kapag nagluluto ako ng tosino dun sa ordinaryong kawali ay dumidikit talaga siya sa kawali. Kaya ang saya ko talaga dahil nagkaroon nga din ako ng non-stick pan at hindi na nga ako mahihirapan magprito. Masaya nga ako na may konting pagsisisi dahil alam nyo naman na mumurahin nga lang ang bili ko dito. At alam naman natin na kapag ganitong mumurahin nga lang ay hindi naman talaga siya tumatagal. Kaya ayun, nagsisisi din ako kasi nga bumili pa ako nito ay hindi din naman tatagal sa akin. Pero okay lang, nakaranas naman magkaroon ng non-stick pan at mag-iipon na nga lang para nga makabili nung talagang tatagal. Dahil sa totoo lang, 171 pesos nga lang ang bili ko dito dahil sa voucher. Kanina nga pagkahatid namin sa panganay ko sa school ay naabutan pa kami ng ulan kaya ayun naulanan ako at naligo na nga din ako pagdating. Tapos eto nga at nagasikaso na ako ng uulamin namin para sa almusal ng aking batang maliit. Sasabawan ko nga ang tilapia pero bago ko nga sabawan ay ipinirito ko muna. Sa tuwing magsasabaw talaga ako ng tilapia bago ko nga ito sabawan ay ipiniprito ko muna. At habang nagpiprito, eto nga't inasikaso ko na din yung mga rekadong gagamitin ko kagaya na lang nitong talbos ng kamote. Tapos naghiwa na nga din ako ng sibuyas, kamatis at luya. Hinugasan ko na nga din itong mga ginamit ko para nga walang kalat dito sa lababo. At dahil multitasking nga tayo mga nanay habang nagluluto ay naglinis nga muna ako dito sa salas. Hindi naman masyadong madumi dito dahil naglinis nga ako bago matulog kagabi. Medyo magulo nga lang ang sofa at ang daming ang nakapatong kagaya na lang ng tuwalya na ginamit ng panganay ko. Tamang-tama nga din pagkatapos ko maglinis sa salas ay naluto na nga din ang piniprito kong isda kaya ito at sinabawan ko na nga. Hindi ko nga alam kung anong tawag sa lutong to basta may sabaw siya at basta may lasa. Nilagyan ko nga lang ng asin, paminta, magic sarap at naglagay na nga din ako ng patis. Makalipas nga lang ang ilang minuto ay naluto na nga din kaya naghahayin na ako para mapakain ko na nga ang aking batang maliit. Siya nga lang muna ang pinakain ko dyan kasi nga hindi pa ako nakakaramdam ng gutom at kumain nga ako ng pandesal kaninang umaga.